Posible daw umatake ang China hanggang Australia. Naku po, paano nangyari yan mga kapatid? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ayon sa isang ulat ng Australian Law Institute, mga kapatid, posibleng magkaroon daw ng kakayahan ang China na maglunsad ng mga pag-atake laban sa Australia sa susunod na mga dekada. Yan ang ayon dito sa report, mga tol. So panonoorin natin to mula rito sa Net25. Samahan ninyo ko. Bigyan natin to ng commentary at reaction bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Magkaroon ng kakayahan ng China na maglunsad ng pag-atake laban sa Australia sa susunod na dekada. Ayon po yan sa isang ulat ng think tank na Australian Lowy Institute. Ayon sa ulat, maaaring mapalakas ng China ang kanilang long-range strike capabilities sa pamamagitan ng pagde-develop ng bagong stealth bomber at posibleng paglalagay ng mga missile at eroplano sa mga base na mas malapit sa Australia. So ito siguro yung isa din sa ginagawa ng China kung bakit lagi silang nag-e-expand ng kanilang kakayanan, ng kanilang puwersa. Kasi may kita naman natin ginagawa na nila yan dito sa region natin, di ba? Nagtatayo sila ng mga base militar, ng mga artificial island. Pero ito, advance na talaga mag-isip to, no? Ayon sa isang institute, no, sa susunod na dekada, so 10 taon yon, mga kapatid, no, ay may kakayanan na ang China na maglunsad ng pag-atake hanggang Australia, mga tol. Ganun nila na-vision, ganun nila nakikita yung magiging kakayanan ng China sa susunod na 10 taon. Naku po. Posible rin umanong magtayo ang China ng mga military base sa mga bansa sa Pacific Islands na maaaring maglagay sa ilang bahagi ng Australia sa loob ng area na saklaw ng mga Chinese bombers. Binigyan din sa ulat na hindi lamang conventional weapons ang dapat bantayan ng Australia dahil may kakayahan din ng China na makialam sa maritime trade at cyber attacks. Maaari rin daw putuli ng China mga undersea communication cables na mahalaga sa ekonomiya at komunikasyon ng isang bansa. Well, ito'y hindi galing dito sa balitang to at hindi galing sa akin. Ito'y galing mismo sa isang ulat, no, mula sa Australian Lowy Institute, mga tol. No? Galing mismo sa kanila yung mga nakikita nilang senaryo at nakikita nilang posibilidad tulad ng pagputol daw ng mga sea cables. Kumbaga, eto yung mga kapatid, parang ipinapakita nila na yung sa susunod na mga panahon, malaking threat, malaking banta ang China sa kanila, o hindi lang sa kanila, mga tol, maging sa buong mundo, no? Malamang dito magre-react talaga China diyan. No, pwede nilang kondenahin o kaya naman ay tutulan etong pahayag na ito ng Australian Law Institute. Ayon pa sa Lowy Institute, maaaring umabot ang mga missile na nakadeploy sa mga outposts ng China sa South China Sea sa hilagang bahagi ng Australia. Patuloy namang nagpapaalala ang Canberra sa lumalawak na impluwensya ng Beijing sa Pacific region at nagsusulong ng mga kasunduang pangseguridad sa mga karatig bansa upang maiwasan ang pagkakaroon ng permanent presence ng Chinese military sa rehiyon. Talagang gano'n ang tingin nila ngayon, mga tol. Ano sa tingin ninyo, no? Kasi ganun ang nakikita nilang magiging kakayanan ng China pagdating sa mga susunod na panahon, which is nakikita naman natin na talagang hindi sila tumitigil sa pag-expand ng kanilang puwersa, di ba? Patuloy silang nagtatayo ng mga military base, patuloy silang nagtatayo ng mga artificial island. Yung Australia kasi medyo may kalayuan yun, saka medyo nasa bandang baba yun, mga tol, eh. Pero magpahanggang dun daw may kakayanan na o kaya nang paabutin ng China yung mga pag-atake nila hanggang sa dakong iyon, no? Lipat tayo ng balita, ito. 9-dash line claim ng China. Ito may kinalaman sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Gibo, ito'y sagabal sa magandang defense ties sa Pilipinas, no? Pag-usapan natin to. Ito naman ay mula sa UNTV News and Rescue. Ryan, sa ngayon, may nakikita bang paraan si Secretary Teodoro kung paano mapabubuti ang defense relations ng bansa sa China? Meron pa nga ba?
Ella, sa ngayon wala pang konkretong hakbang o bagong paraang inilalahad si Defense Secretary Teodoro para mapabuti ang defense relation ng Pilipinas at China. Pero ayon sa Defense Chief, bukas ang Pilipinas sa maayos na ugnayang militar pero mananatiling issue ang mga territorial claims kaya mahirap pa itong maisulong sa kasalukuyan. Sa ngayon, mas nakatuon ang pamahalaan sa pagpapanatili ng soberanya at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Sa ngayon, no, dun muna tayo sa puntong kahit papaano mga kapatid, inilalaban natin pero hindi muna siya umaabot sa puntong kailangan na talaga nating magbanggaan ng puwersa sa puwersa. Kasi kumbaga sa boxing, hindi pa tayo nasa posisyon o hindi pa sapat ang ating kakayanan para sumampa sa ring at kakalabanin ng isang napakalaking boksingero. Alam nyo, nagigets ninyo kung ano ibig ko sabihin. Bagamat meron tayong mga kakampi tulad ng Amerika, tulad ng ibang bansa, hindi natin pwedeng panghawakan yon at pwede nating sabihin, handa na Pilipinas, sasabak kami sa gera. Hindi ganun kadali yun mga tol. Madaling sabihin pero kung makikita natin, yung ibang bansa nakatie up din ng Amerika, katayap ng ibang bansa na napapalaban ngayon, like for example etong Ukraine, kalaban nila etong Russia, 'di ba? Nakikita nyo naman kung ano yung pinsala na naidudulot ng pakikipagdigma sa kanila, 'di ba? Buti sana mga tol kung ang Pilipinas kaya nating mag-produce ng sarili nating sandata talaga at hindi tayo bumibili, 'di ba? Like for example, itong Israel, bagamat na maliit na bansa lang din sila pero ang lakas ng loob nila, matapang sila nakalabanin yung higanting Iran o yung iba pang mga proxy ng Iran, 'di ba? Sila pa mismo yung nanggigigil. Tayo mga tol, parang wala tayong kakayanang manggigil. Hindi, meron tayong kakayanang manggigil pero hanggang dun na lang yun. Wala tayong kakayanan na i-execute yung gigil natin sa pamamagitan ng pagbangga sa isang napakalaking puwersa na to. Lalong-lalo na mga tol, kung makikita ninyo, ang isa sa mga kinahaharap ng ating bansa is yung napakatinding korupsyon. Tuloy natin. Hindi aatras si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanyang posisyon sa kabila ng ipinataw na sanksyon ng China laban sa kanya. Ayon sa kalihim, nais din niya ang maayos at magandang defense relations sa China, ngunit mahirap anya itong mangyari habang patuloy na iginigiit ng Beijing ang pag-angkin sa mga lugar sa loob ng tinatawag na 9-dash line na anya ay walang legal na basihan. So para sa mga hindi nakakaunawa, doon sa mga nagsasabing Pilipino sila pero hindi naman totoo, parang ganito lang yan, meron kang bakuran. 'Di ba? Gusto mo maging kaibigan yung mga kapitbahay mo. Pero paano mo magagawang kaibigan yung kapitbahay mo kung sinasakop na yung lupa mo? Yung lumalagpas na yung bakod nila doon mismo sa lupa mo. 'Di ba? Tinataniman na nila yung mismong lupa mo. Pinapatuyuan na nila ng structure. Halimbawa, nagpapatayo sila ng extra parking space nila doon mismo sa lupa mo na alam mong sayo yun. Paano mo ngayon magiging kaibigan yung ganong klaseng kapitbahay? Gets ninyo? Kaya nga mga tol, sabi rito ni Secretary Gibo, gusto ko din naman na maganda sana ang defense relations natin sa China. Which is oo naman, di ba? Napakalaki ng China, malaki sana ang tulong yan para sa Pilipinas. Pero paano? Kung yung mismong natitira sa ating 200 nautical miles sinasakop pa ng illegal na 10-dash line nila. Actually, hindi na nga 9-dash line yan ginawa na nilang 10-dash line Dagdag pa ng kalihim, katrayduran umano kung sasang-ayon na ang Pilipinas sa ganitong posisyon. Ayon pa kay Teodoro, ang mga naging pahayag niya laban sa China ay hindi nakatuon sa mga Chinese nationals, kundi sa mga gawaing anyay nakapipinsala sa pambansang interes at seguridad ng Pilipinas. Totoo yun. Etong ginagawa rin nating reaction video, hindi to nakatuon sa mga Chinese nationals, lalo na yung mga Chinese na nandirito sa Pilipinas, nagnenegosyo sa Chinatown mga tol. Sarap mag food trip dyan, punta kayo, subukan ninyo. Ayan sinasabi ko pa mismo sa inyo, puntahan ninyo, sarap mag food trip dyan. Hindi naman yung mga nationals ang problema natin yung ginagawa nung nandoon sa bansa nila kontra dito sa atin. Kabilang dito ang mga operasyon na iniuugnay sa mga Chinese-linked entities sa bansa. Binanggit ng kalihim ang mga naging operasyon ng mga otoridad laban sa scam hub sa Bamban, Tarlac na nasangkot sa kontrobersya si dating Bamban Mayor Alice Go. Kasama rin sa tinukoy ni Teodoro
Ang Sanjia Steel Corporation na kamakailan lamang ay ipinasara ng mga otoridad dahil sa umano'y paggawa at distribusyon ng substandard at maruming bakal. Ayon sa kalihim, may mga ulat na din umano ng panghihimasok ng matataas na opisyal ng Chinese Embassy upang mapagtakpan ang mga iligal na gawain ng kumpanya. Dagdag niya, ang Sanjia ay iniuugnay kay Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang, dating presidential advisor ng nakaraang administrasyon. Oh. Inamin din niya ni Tony Yang na sa Senado na fake ang kanyang citizenship. Oh, fake. Binigyang diin naman ni Teodoro na hindi dapat ikalito ang kanyang mga pahayag bilang pag-atake sa mga Chinese national. Okay mga kapatid nito, para mas malinaw lang, no. Yung ginagawa kasing pag-atake, mga pahayag ni DND Secretary Gibo, malamang para sa China o para doon sa mga pro-China dito sa Pilipinas, pag-atake yun. Kasi nga against doon sa kanilang ginagawa. Yun naman talaga mararamdaman nila, against kasi sa ginagawa nila. Pero hindi yun pag-atake. Kasi ano bang mapapala, isipin nyo, ano ba ang mapapala ng Pilipinas, natin, ikaw, ako, kung aatakihin natin ang isang bansa na 100 ulit na mas maunlad kesa sa atin nang wala namang dahilan. Sige nga ikaw, magbigay ka kung anong mapapala ng Pilipinas kapag inatake natin ng isang bansa na 100 ulit na mas maunlad sa atin nang wala naman tayong dahilan. 'Di ba? Parang parang kabalbalan yun eh. Hindi natin sila inaatake. Ipinupush lang natin kung ano yung karapatan natin na nakikita nating binabaliwala o kaya kinukuha sa atin. Like for example, yung karapatan nating mangisda ng payapa dito sa West Philippine Sea. Nang walang mga nanghaharas, walang nanghahabol, walang nangwa-water cannon. Diba dito sa Scarborough Shoal, ano yan? Traditional fishing ground yan ng mga mangingisda. May karapatan tayo mangisda dyan. Diba? Kapag tayo ba nakakaranas ng pangaharas at iginigiit natin ang ating karapatan, yun ba'y pag-atake sa kanila? So para mo na rin sinabing merong akyat bahay na gustong pumasok sa bahay mo at ikaw naman ay gumagawa ka ng depensa para hindi ka mapasok. Yun ba'y pag-atake sa mga akyat bahay? Di ba pag-depensa yun sa karapatan mo? O, nagigets ba ninyo? Nagigets na ninyo? Di ba? Wala Ganito nangyayari mga tol Anong masasabi ninyo tungkol dyan? Pwede kayo magbigay ng sarili ninyong opinion. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.